At ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayang buhok na maitim. Tuloy. At ang buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay nangahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na isinasambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang lulong aklat kung nalululot. At ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang kinatatayuan. At ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay nagsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, at sa mga bundok. Na sinasabi nila sa mga bundok, at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha niyoong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanyang kagalitan, at sino ang makatatayo. At pagkatapos nito, ay nakita ko ang apat na anghel. Nung makita yan man sa dulo ng ika-anim na tatak na sinasabi ng Milyano. Opo. O, sige. At pagkatapos nito, nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umakit mula sa sikatan ng araw na taglay ang salak ng Diyos sa buhay. At sinigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Nasa ika-anim na tatak yan, ano? Opo. O, yung sabi, periodo di tempo. Tuloy natin sa 3. Sa 4. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan. Kailan narinig ni Juan? Aba, di pagkatapos kung maganap yung pagtatatak. Oo, kaya nga, itong pagkarinig niya ito sa bilang ng natatakan, nandun din ito sa ika-anim na tatak na sinasabi nila, eh, no? Opo. Na periodo. Opo. Ang katunayan niyan, pumunta ka sa 8.1 man eh. At nang buksan niya ang ikapitong tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Tama kasi, bago dumating yung kalahating oras na katahimikan, natapos muna yung ika-anim na tatak. Oo, at doon sa ika-anim na tatak, doon naganap yung pagtatatak ng 144,000. Oo. No. Kaya hindi magkahiwalay ng panahon yan Hindi magkahiwalay eh. Kabularan, magsisi ka na. Mali talaga yung ano mo. Baka naman kaya ikaw kaya hindi makakaalis dyan dahil... pagtutulong-tulungan ka namin na anuhan. Oo. Yun nga sinasabi natin eh, natatakot o malis eh, baka mawalan. Oo, kaya ako, magsisi ka na, hindi ba napapansin yung maling pinangangaral mo? Sasabihin nyo, yung panahong Kristiyano ay nangahati sa 7 tatak. Ngayon, yung naganap kay Mr. Manaloy, nasa dulo ng ika-anim na tatak. Kung totoo yan, sabi mo, magkalayo yung panahon nung 144,000 at saka yung pagtatatak ng anghel mo. Kung talagang magkalayo, ba't parehong napunta yan sa ika-anim na tatak? Ano man eh? Yun nga po. Hindi nasa isang panahon lang yan. Kaya hindi panahon. magkalayo yan, kayo lang ang naglalayo para lang ilapat ninyo. Yung sombrero, hindi naman talaga lapat eh. Talaga yung maliho, napakahirap talaga. Kahit ba anong gawin? Alam mo man kung aalis ka muna sa kanila at saka ka mag-iisip, makikita mo yung punto ano. Oo. Pero hanggang nandiyan ka, lalo na naaala-ala mo yung sweldo mo, talaga di makikita yung punto. Aba, totoo yan. Oo. Kaya ganon. Ngayon, siguro nga hindi siya lalaki sa imburnal dahil malaki yung sweldo niya dyan kahit siya aalis dyan Oo, at kung siya naman halimbawa ay maaalis o kayo mawawalan, aba baka mawalan siya nga ng ikabubuhay niya. Hindi ba katulad dating kapatid na Eli na anumang oras pwede tayong makakita ng ating pagkakakitaan? Marami tayong paraan na naalala sa buhay. Hindi tayo umaasa sa kapatid para tayo buhay. Ang ating paniniwala,
yung mangangaral ng Ebanghelyo, kailangang mabuhay pang ayon sa Ebanghelyo. Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo, sinasabi ni San Pablo, hindi ako napabigat sa inyo, sabi niya sa mga kapatid, ano? Oo, kaya tayo, kung ginagawa natin pagmisa-misa, kung tayo kulang na ng ating gagastusin, pagmisa-misan, mga gagawa ng payo. Oo, namimili tayo ng mga junk na mga, yung mga patapon na katulad ng mga plastic na butas-butas. Ano mong pagkakakitaan ginagawa natin, basta't marangal, ano? Tama po. Hindi lang tayo humihingi ng abuli na wala sa Biblia. Kaya tayo, naniniwala na totoo. Ako hinahamon ko nga ang kahit na sinong kapatid sa samahan ito na halimbawa, tayo hindi karapat-dapat at mayroong uubra na tumayo para mangaral ng tunay na pangangaral sa ikaliligtas ng mga kapatid. Pwede tayo naman ang maghanap buhay, tayo naman ang mag-abulo. Yun, talagang gagawin natin. Yan ang ating pananan. Kaya masasabi namin sa Kabularan, hindi mo napapansin ni Re, na itong pagtatatak ng 144,000 at saka yung pagkakita dun sa pag-akyat ng anghel na sa sekata ng araw, nandito ito lahat sa dulo ng ika-anim na tatak na sinasabi ninyo. Tama po Kaya yun. ito sa isang panahon lang nangyari, hindi magkabukod na panahon. O yan. Yan, pag-aralan niya Kabularan sa kakapagsisig mo. Hindi ka naman mawawala ng pagkakataon sa pagsisisig kung kikilala ka lang sa mali na nagagawa mo. Biro mo, mapakasangkapang ka sa isang organisasyon ang itinuturo pahukus-pokus ng aral ng Biblia. Kawawa naman ng pati asawa mo, anak. Mga anak nakakaawa. Oo, di ka ba naaawa mismo sa asawa mo sana? Mali talaga yung pananampalataya mo. Kaya tuloy po natin. Iuugnay lamang ang binabanggit niya sa 7:2 iniuugnay doon sa naunang pagkabata sapagkat walang pag-iba sa ginawang pangangaral ng nauna kaysa gawaing pangangaral ng sugo at ng kanyang kinatulong. Bueno, mga hili namin taga-sumaybay, sana po ay sa pamamagitan ng aming ginawang pagtalakay nito ay lubos ng naunawaan, nakilala at sinahangat namin na inyong masampalatayanan ang mga katotohanan na aming inihayag sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At tulad po ng dati, bago natin samantalang makasarang ating paratuntunan, tayo po ay magpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Kaya, kapatid naman sa makatwid, natagpos nating sagutin ang kanilang sinasabi. Ano man Opo. At yan narinig nila na talagang hanggang doon na lang. Ngayon, meron pa tayong hindi nasasagot, yun namang nakaraan ko. Pinagbati, ito ba ay literal? Yung siguro sa Roma 16:16. Opo, yung binasa natin kanina. Dapat na malaman ni Ginoong Sandoval kung anong uring mga tao yung tinutukoy dun sa Roma 16:16. Yung halik doon, yun ang kanilang kaugalian talaga sa pagbati. At tayo naman nakakakita naman na yung mga pisngi ay Sasalubong. pinag-didikit. Yun ang kanilang tinatawag na banal na halik. Bahagi po yun ng kanilang kultura. Sa panahon yun, yung halikan na yun, at Maging dito sa atin ngayon ay nauuso na yan. Pagka karamihan na tayo nakakakita niya. lalo na nga sa mga socialite, ganyan ang kanilang paraan ngayon ng pagbabatian pagka kapwa babae ang nagbabatian. Kaya ang tawag ay banal na halik ay meron po tayong nabasa na isang Bible dictionary. Yun po kasi ginagawa nila kaugnay noong kanilang relihiyon o pananampalataya. Kaya nga ang banggit sa Biblia ay banal na halik. Yun po ay paraan nila sa pagbati, bahagi ng kanilang kultura na may kaugnayan sa kanilang relihiyon o pananampalataya. Kaya nga dito sa 5:14 ng ikalawang Pedro, meron tayo mababasang dito. Nangagbati ang kayo ng halik ng pag-ibig
Kapayapaan nawa ang sumahin ng lahat na naki Kristo. Mangagbati ang kayo ng halik ng pag-ibig. Dahil yung pag-ibig talagang ilang doktrine na naghaharit sa loob ng tunay na iglesia. Hindi kaya sila naghalikan kasi yung iba itinatanong. Yang batas na yan ng hindi pagbubuwis ng reliyon, gawa yan ng mga unang tao na... Sinauna. Oo, na nasa... Natatatlo pa ang tao sa Oo, Pilipinas. na ang sumisinghot nung amoy nung mga prele nung araw. Iba naman kasi yung... iba yung mga praile nung araw at Oo, iba naman yung... iba yung ngayong gobyerno. Moderno na ngayon Oo. Teka, paano naman ang masasabi ninyo doon sa... meron daw mga 10% yata, ng mga religious groups sa 50,000 na grupo ng hindi nakarehistro. Kailangan pa ba magrehistro ang samahan ng pananampalataya? Actually, kung Biblia o pag-uusapan, talaga nagpaparehistro ang mga lingkod ng Diyos. Sa bayan? Oo, sa bayan. Sa bansa, sa gobyerno? Sa bansa, oo. Si Maria nagparehistro, si Jose nagparehistro. Hindi ba, minakausap ako isang beses, ang katwiran niya ba't ko parirehistro dito sa lupa yan? Pinarehistro ko itong aking samahan. Sa Diyos ito di sa Diyos. Kung sa Diyos ka, magpaparehistro ka dahil yung sa Diyos na si Maria at si Jose nagparehistro Sapagkat may utos, napasakop kayo sa mga palatuntunan ng tao. Nasa 2:13 po ng unang Pedro yan. Yung mga hindi rehistradong mga samahan ng pananampalataya, na ika nga hindi mo naman sasabihin ko konti, medyo marami na rin, May mga abuluyan din yun. Hindi naman nakarehistro yun. Yung ba exempted na, kung tutuusin, pwede na ma-exempt sa taxation. Accepted naman ho talaga yung mga samahan na yan sa taxation Oo. Pero dapat, magkaroon talaga ng taon ng batas na dapat talaga magparehistro. Kasi, you are operating your business within the boundaries of the Philippines. And you are making profit within the Philippines. Dapat masakop ka ng gobyerno ng Pilipinas. Ano ba advantage ng... bakit kasi ganito Hindi ba dapat pagka-religion, you engage, you must engage sa teaching of your doctrine. Tama, purely dapat. Oo. Bakit nauso ngayon yung kinakailangan meron kayong eskwelahan, hindi lamang isang eskwelahan, maraming eskwelahan pa. University Hindi pa. lamang sa isang lugar, kundi hanggat maaari all over. Pangalawa, kinakailangan may mga ospital at parami mga ospital. Kung ano pa, magtayo pa ng bangko, mga ganito, ganyan, Opo. Samantalang, ayun naman hindi lamang ang nakikinabang doon, yung miyembro lamang ng kanyang reliyon. Kung hindi, kahit na sino po pwede roon. Oo. Di ba? Kahit na sino. Ba't kailangan gumawa pa ng gano'n? Samantalang, may advantage ba yun para makadami sila? Malaki kita ron. Yun ang advantage ng malaki kita ron. O, yung ang kitang yun, Kasi hinahanap may captive audience, may captive customers, clients, Oh. buyer, yun mismong pastor. Hindi. Yun yata hinahabol yung mga institutions na gano'n Oh, yun nga. Dahil kumikita yun. Opo. Diba? Yun na fair. That's fair. It is just and equitable. Na yung kumikita within the Philippines using the resources of the government. Alam nyo kasi, yung mga nagninegosyo without the proper peace and order, hindi ka na makikita. Who maintains the peace and order? It is the government. And to maintain peace and order, the government is spend a lot of money paying our policemen, our justice system, gumagana. Nakikinabang ang reliyon doon, pati yung kanilang mga negosyo. Ano reason ngayon para wag kayong magbayad ng buwis? Kaswapangan lalabas na ayaw ka magbayad ng buwis. Kung gusto mo, para ka sa manok na puro kahig ng pakig at wala Baka ka naman kung magbayad ng buwis, lumaki naman ang hilingin sa mga mag-aabuloy. Problema na ho nila yun. Ang pinag-uusapan dyan, yung mga kumikita nilang mga assets Biro mo, merong asset ang isang relihiyon. Pagkalaki-laking lupa, pinauupahan sa mga tenant. Tapos non-paying ng taxes. Sa gobyerno. O sa gobyerno. Okay.
Patambak na naman natin mga caller dito, Mr. Soriano. Ilagay mo natin ating himpilan. Babalik kami mamaya, mga kaibigan. Patuloy na naglilingkod sa pamilyang Pilipino, sa sambayanan, at sa buong mundo. GMA, 45 taon ng responsableng pagsasahing papawid. Dito nagsimula ang lahat. Radyo Bisig Bayan, DZWB. Okay. Hello? Opo, hello? Hello? On there na po tayo. Sino po sila? Ay, naku, naglalaro sa telepono. Hello? Tingnan mo na. Hello? Hello, sige po. Alam mo ako naaawa sa ganyan eh. Huwag na ho kayo magsisihan dyan. Hello? Hello? Oo. Okay, tama na. Balikan natin yan mamaya. Okay, dito tayo. Hello? Dito pa tayo. Hello? Asan yan? Oo. Hello? Oh, baka iba napipindit mo. Hello? Hello. Ayun. Si Sir Javier Ho ito, Las Piñas. Yung sasabihin ko Ano eh, pangalan ho ninyo? Joey Javier Ho, Las Piñas. Yung sasabihin ko wala akong kinalaman sa topic. Ito ho komento ko kay Mr. Soriano. Tungkol ho to dun sa tungkol dun sa sinabi ho ni Santiago sa 2:24. Dali lang po to, no? Nakita mo na ang tao ay inaaring ganap sa pamagitan ng mga gawa at hindi ng pananampalataya lamang. Paano naman ang sinabi ni San Pablo ho dun sa Roma 3:28 na ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Dahil yan ang sinabi ng Ebanghelyo na ipinangaral ni San Pablo, lalabas dito mayroong contradiction si Santiago at si San Pablo. Hindi ho totoo yun. Si Santiago sa kanyang Sandali lang sulat. ho. Ah, Kayo ba'y magtatanong, magpapaliwanag? komento ho. Ah, Sandali lang komento? ho to. Oh? Komento, sandali 30 lang po seconds. to. 30 seconds. Bigyan niyo ako ng mga 20 minuto ho. Huwag ho niyo akong pangunahan. Unang-una ho yung komento niyo, iba na ho sa topic namin eh. Hindi. Sinabi ko nga ho sa inyo, ito nga ho sa topic eh. Ay, kaya nga, pinagbigyan ko kayo eh. 30 seconds na lang ho. Si Santiago sa kanyang sulat ay hindi tumatalakay sa teologo o siya ay nagtuturo ng kung paano maliligtas sa kasalanan ng tao. Ang itinuro ni Santiago ay kung paano na ang Kristiyano, ang ibig sabihin niya ay ang pananampalataya. Ang pananampalataya, tayo na Kristiyano, ay gumagawa ng mabuti. Kung gagasagan nito, paano natin masasabi na ang aso ay aso kung hindi kumakahol? Paano natin masasabi na ang Kristiyano ay Kristiyano kung walang gawang mabuti? Sa makatwid, ang itinuro ni Santiago ay pamumuhay Kristiyano at 40 ito ay
Pero kung ikaw ay miyembro sa isang malaking relihiyon, lahat ng benepisyo na sa iyo. Suportado po ng gobyerno at ng sparring partner po sila. Doon po sa Amerika, kung saan patas po, hindi po tinataksa ng relihiyon. Doon po sa Red China, hindi sa Russia, dalawang republic po, sinusuportahan ho ng relihiyon. Yang Ukraine ho, portado ng relihiyon ang gobyerno. Eh parang dito sa atin, yung filosofya po, na yung iyo ay iyo at yung akin ay akin, eh sisilahin ng dalawang senador. Hindi ho tama siguro yon. Yun na nga ho, yung mga hospital ho, bigyan ng laya ang tao na pumili kung hospital ng Mona Lisa o hospital na nagsisilbi. At ang kalaman po ng tao tungkol sa edukasyon, kakailanganin ho ng tao yan na hindi ho na ibibigay lahat ng gobyerno. So, Kaya nga ho, hindi maibigay ng gobyerno, kinuha ho nila lahat. Kulang nga ho tayo sa buwis. hindi ho nila kinuha. Mas malaki ho nakatiwangwang na lupa na hindi mapaunlad ng gobyerno. Eh, kulang nga ho tayo sa buwis kasi eh. Hindi ho. Paano pa unda rin ng gobyerno yun kung walang pera? Ay, ang pera dapat manggaling sa Hindi buwis ho. ng tao. Nagbigay na nga ho. Dalawang society ho na sinisildahan ng tao. Aha. Yung society ng Estado, society ng relihiyon. Okay. Nagbigay na ho yung tao doon sa gobyerno, nagbibigay din sa relihiyon. Okay. Gusto ba ninyo mag-comment kami sa inyo? Sige po. Sige. Salamat po, ha? Salamat po. Okay. Thank you very much po. Would you comment on that, Mr. Soriano? Unang-una po, yung sinasabi nila, ginagalang po natin yung kanilang opinion. Pero kung ilalagay natin dun sa equity, sa tamang, yung fairness, in the spirit of fairness, paano mo namang sisisihin ng gobyerno kung ang gobyerno naman kulang sa kanyang resources? Nakikita lang po natin, mga pulis natin is the lowest paid also in Asia halos dito sa ating bansa. Mga pulis ang bababa ng sahod. Kaya nga mayroong mga pulis na involved sa graft and corruption Pero kung yan mabibigyan ng mga adequate living facilities, mga suporta ng gobyerno, lalong huhusay ang ating pamamahala ng kapayapaan sa ating bansa. Marami yung magagawa ang buwis. Ang buwis, ginagamit yan sa pagpapatayo ng mga public hospitals. Bakit mas mahusay yung mga ospital ng mga relihiyosong grupo? Kasi maraming pera ron, may suporta ng abuloy ng mga miyembro, may suporta pa ng kita ng ospital. Sa gobyerno naman wala namang maipasweldo sa mga mahusay na doktor. Kaya tinan ninyo, dahil dyan sa implementation ko yan, yung EVAT, yung tinatawag natin expanded value-added, nagkaroon ng improvement ang ating ekonomiya. Miski ang serbisyo ng gobyerno. Nadagdagan ng buwis. Nadagdagan ng buwis, pero gumanda ang... Sa bagay, kuya, mabigat. I for one, ako talaga pong malaki ang buwis na binabayaran ko buwan-buwan sa gobyerno Dahil yung aming mga coordinating centers, siyempre, inuupahan namin yun. Meron pong VAT yun 10%. Meron pang withholding tax na 5%. Malaki-laki binabayaran namin. Pero sabi ko, kung dun sa paraan gano'n, nakakatulong kami sa gobyerno, okay lang po yun. Anyway, hindi ka naman mamatay ng gutom dun Alright. Alamin natin dito mga kaibigan, ng ilang mga ating callers. Hello? Hello? Opo. Si Rolly Huto, Tisman. Rolly? Okay. Mag-comment lang ako dun sa taxation. Go ahead. Kasi yung ganun mga sinasabi ko sa Bible na yung mag-asawa ho na pumarte para sa Diyos, yung kontribusyon, pinatay sila ng Diyos dahil kasalanan ho sa Espiritu Santo yun. Ngayon kung paparte ang gobyerno sa yung mga kwartang para sa religion na nakolekta nila, parang ganun din ang ginagawa nila. Kasi yung kinukuha nilang pera yun, gagastusin ho para sa mga tao din, mamamayan So bumahagi ho sila ng pera na para sa Diyos talaga gagastusin dapat. Kaya nga yung sinasabi na render to God what is God and to Caesar what is Caesar. Sa Diyos na nga yung perang yun Ngayon kung itatakda nilang gawing bisyon, siguro mas dapat manaigin para sa Diyos. Isasabihin ng tao na kailangan ng gobyerno na kailangan bisa namin to. Kaya nga hindi naman lahat kasi ng buwis
tama. Kaya nga kung merong unjust taxation eh. Isa na ho yun sa mga unjust taxation kasi para sa Diyos ho yun eh. Yun lang ho ang point ko. Okay? Salamat po. Salamat po. Okay. Alright. Could you comment on that, Mr. Soriano? Unang-una, sinasabi nga po natin, yung sinasabing abulo yan na iniukol sa Diyos, hindi naman ho yun ang tataksa ng gobyerno sa pagkaalam ko doon sa pinalilitaw ni Senador Flavier at Senador Holasan. Ang tataksan yung kanilang mga business enterprises na in the name of the religion, kaya hindi natataksan, kumikita naman. Isipin nyo kundi yan malaking nangyayaring para bang losses sa government doon, Manolo. I-import sila ng mga magagandang gamit na sila lang ang pwedeng i-import dahil ang lalaki ng relihiyon nila. Walang tax. Hindi malaman ko saan ginagamit. Ngayon, pagka nandun at naka-install na, sisingilin yung mga gagamit nun ng pagkamamahal. Tax, wala rin tax yung kita nila. Yun lang naman ang sinasabi ng dalawang senador Masyado lang sensitive yung mga nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap kasi dahil lalabas talagang dapat makaltasan yung kanilang mga kinikita sa... yan lang naman yan Bodabil lang na paikot-ikot yan doon. Okay. Kapag Marcel muna ho kami sandali, mga kaibigan, bago tayo babalik ulit. Manalo, si Armando Manggubad po ito ng Balok. Sige po. Ano po yung sa taxation po kasi may reservation lang po ako. Halimbawa po ano po yung yung bill na yun nila yung senador na dalawa. Meron ba tayong na hindi rin makukurap yung binigay na buwis ng mga nasa gobyerno? At saka yung ano po yung ma-debates po nila yung government saka yung charge, yung separation ng charge sa government. Parang ma-under niyo yung charge Ilan po? Mr. Soriano, anong assessment niyo doon sa sinabing yun? Una doon, Manolo, ang bulk ng ating yung coffers of the government, may corruption, hindi naman naaalis yun Sa lahat ng bansa sa mundo, may corruption Pero yung bulk nun sa lapi, hindi nakukorrupt yun Nakita yun meron tayong audit system Hello doon, Manolo. Kaya... Sandali lang. Ano yan? Nasunod po yung namin, ibigay na po namin yung taxation namin. Kanina na pong kasalanan ngayon po yun. Bawa, hindi kami tumutupad po kami ng obligation namin kasi pinadana po ng government. Pero ang government naman po ang nagwawaldas at kinukurap yung 10% ng taxation ng every... Hindi ho. Alam nyo, hindi ho po pwede mangyari yun ito nga pinaliliwanag ko Ino-audit yun Apo. No-audit yun. Malalaman ho kung saan yun. Hindi, sa government po naman yung focus alam niyo naman po. Kung lahat ho ang ng pag-iisip at lahat ng... Hindi, ano lang po yung sa akin, mental reservation lang po. Hindi na ho maalis yung mental reservation ninyo iyan. Apo. Dahil masyado kayo negatibo Apo. Wala ho kayo mabubuo na positibo. Masyado kayo negatibo. Dapat pa ba maging constructive tayo? Ganun. Dapat. Sa lahat ng sa buhay natin, maging dapat gusto ba nyo, distracted kayo? Hindi naman po. Kaya lang... Katulad nito, nadidistract na ninyo attention ng iba. Pagkagano isipin nyo. Ang problema nyo, taxation, pinaliliwanag sa inyo. Ngayon, lumipat naman kayo na kung halimbawa ng Dorona, gamitin naman kaya ng gobyerno, hindi kaya ganito, ganyan. Susunod ho niyan, pag sinagot namin kayo doon, sasagot nyo sasabihin pa ninyo sa impyerno ho kaya, sa palagay ninyo, magkasama-sama tayo. Ayun. Ako, sasama ako sa inyo. Hindi po. Maski sa impyerno, sasama ako sa inyo. Wala na ho naman kayo mapupuntang lugar na sa pangyayari ako, hindi yung pupuntahan ko Pareho tayo sa impyerno. Di ba? Pero lumipat tayo sa langit. Langit tayo pareho, ha? Apo. Okay. Kaya lang po, medyo salamat po, salamat nga. Apo. Thank you. Okay. Right? Masaya. Masaya ang buhay ng tao. Masaya talaga. Di ba? Wala ba sinasabi ang Diyos na, hoy, wag kayo maglungkot. Dapat kayo masaya. Sulat naman na maging masaya Ganun ba? Pagkain kami... Liwanagin nga natin yan. Baka ako'y nagkakamali Sigaw ako ng sigaw dito. Sabi ko, sa programa ko, bawal ang nakasimangot. Bawal ang... may problema. Dahil pag may problema, madali kayo matodas niya. Kailan tayo masaya, nakangiti. Meron ba ganun? Meron sabi ng Diyos sa Biblia Kung meron kayong pagkain at pananamit, masiyahan na kayo ron.
You must Ayun! live with contentment. O, teka nga pala. Ito totoo to, ha? Bakit ba ang tao ay walang kasiyahan? Kasi, naalala ko yung kawikaan. As a rule, man is a fool. As a rule, man is a fool. As a rule, man Is a fool. When it is hot, he wants it cool. When it is cool, he wants it hot. Always wanting what is not. Ayun ang sinasabi. Kaya, sinasabi natin doon, Manolo, ang tao talagang walang kasiyahan. Pero, isa sa mga pangunahing doktrina ng Kristyanismo, yung pagkakaroon ng kasiyahan, ng contentment. Dapat, be contented of what you are, Ayun. at ikaw ay ganap na. Bakit ang nangyayari sa tao Parang trabaho, di ba? Okay. Nagkandahirap ka mag-apply sa isang trabaho na alam mo, sweldo, ganun lang. Di ba? Nung nandun ka na, abay, ang gusto mo tumaas ang sweldo mo at kuminsan, strike pag wala. hindi. Kuminsan, gumagawa ka pa ng paraan na makakasama sa iba. Oo. Ay, di ba? Bakit ganun ang lust o desire o kaya ang adhikain ng tao palagi? Again, because of love of money. Kaya nga, it's a root of all evil, sabi. Meron ako natitinig na palagi nagko-komentaryo siya dahil walang Diyos. No? Sa katotohanan, nabanggit niya na lahat ng nangyayari dito ay corruption sa gobyerno, kung ano, mga politikang gano'n, gera dito. Ang Diyosan niya nag-utos niya. Yan ay gusto ng Diyos yan. Diyosan niya nag-utos niya, ganyan, no? Sabi, wala sa Diyos, ganito, ganyan, no? But then, nakikisama siya sa mga public affairs, parang gano'n, ano? Kung wala kayang Diyos, ano, walang Diyos, ano nitong tao? Kung walang Diyos, wala lahat ng bagay doon, Manolo. Remember, He is the creator of everything that is around us and creator of our being. Sabi doon sa 17 ng Gawa, 26, in Him we live and we have our being and we move. Eh di kung walang Diyos, wala tayong lahat. Di tayo makakakilos, di tayo mabubuhay. Kontrolado ba ng Diyos ang Earth, Kontrolado po. ang universe? Opo. How The come na, totality of the creation. how come na dito lang sa Earth may tao? Eh kasi po, ang ano naman yung suitable na place for human being sa Earth lang talaga. There is no other place in the universe na suitable sa... Yung iba, saksakan ng init, ano? Yung iba naman saksakan ng ng lamig. Yung iba naman saksakan ng bilis. Meron ng mga planetang mabilis ang ikot sa kanilang axis. Mabilis din naman ang revolution nila around the sun. Naniniwala yung iba na ang buhay ng tao ay ganyan lang paikot-ikot lang. Ipanganganak, tatanda, mamamatay. Tama po yun. Pero there is a purpose in every individual life doon, Manol. No, Tiyak yun. what will happen kung halimbawa lahat ng tao gusto mabuhay di ba? Opo. Mamamatay ka na lamang pagka yung ikaw ngay matanda-matanda ka na, no? Kaya habang tumatakbong ang araw, tumatanda ka naman ganyan. How shall you proceed? Ano dapat mong gawin? Ano gagawin mo? Sabi ko nung ba? Halimbawa at tumatanda, no? Okay, nabubuhay ka. Ano ba dapat gawin ng tao habang nabubuhay? O siyempre, mag-prepare siya for the inevitable. May dumadating na talaga hindi maiiwasan ng tao kung hindi mo maiiwasan you have to prepare. Halimbawa, meron kang anak, pananagutan mo sa Diyos yun. Alam mong matanda ka na, dapat piniprepare mo na. Meron silang magkaroon ng spiritual preparedness at saka practicality, magkaroon sila ng kinalasalita. Sa maiiwan mo. Sa maiiwan mo. O ikaw. Sa sarili mo, when you have prepared everything that is entrusted to you, then you are prepared. Kasi prepared ka na mamatay. Oo, prepared. Pero pagka matay mo, ano na? Di wala ka na. Ay, siyempre, you will rest for a while. Pero dadating yung araw na bubuhayin uli ng Diyos ang tao para bigyan siya ng kanyang Wala, bubuhayin. Ikaw rin yun. Hindi. Ikaw rin, siyempre. You have to know that you are, that it is yourself. Kasi pag wala nun, walang realization yung sinasabi ni Kristo na magtatagumpay ka, maliligayahan ka. How can you feel glory
if you do not know that you are yourself. Siyempre, pagka binuhay ka, malalaan mong ikaw yun. Eh, yung mga taong mga namatay na, pagkatapos yung pala ang dami-daming ginawang, krimen. Ano ha? At, hindi nalutas sa lupa. Pero namatay kriminal pala. What will happen? Eh, siyempre, magbabayad siya sa magbabayad siya sa hukuman ni Kristo. Nasa 5 ng unang Korinto yan, versikulo 10 ko yan. Na kailangan lahat humarap sa hukuman ni Kristo. Paano magkakakilala pang ikaw yun? Samantalang pagka namatay ang tao nagkalustulistay na yung katawan mo. Eh, ibabalik uli ng Diyos yun, kuya. Nasa 37 ng Ezekiel yun. Ugnay niya uli yun to para i-resurrect eh. Totoo ba yung reincarnation? Hindi po totoo yun sa Biblia. Okay, paliwanag natin sandali. Ba reincarnation? Ba't sabi niyo hindi totoo? Ano ba yun? Hindi po turo kasi. Ano ba yung reincarnation? Ang reincarnation, ang konsepto niyan, Manolo, yung eternal soul ng tao, binabalik-balik sa laman. At ang sabi ng mga naniniwala dyan, maaaring you can come back on earth 1,000 times for perfection. Tapos papasok doon sa katawan ng ibang tao? Hindi, papanganak uli sa laman. Tapos you will start again a new life. Tapos pag hindi ka pa rin na perfect doon in the next generation, papanganak ka uli. Tapos papanganak ka na naman uli.